Guys, share ko lang kung paano ka challenging mag-obra sang isa ka cover design without material to start with. Kag this might be the most boring episode by far. Kung matapos mo na siya lantaw, sakalam ka nga. Coffee guys. The only consuelo today is gintagaan kita nila sang theme. That's why daw may idea kita kung what to do. Pero para sa akon big guys, mas nami gihapon. Mas dasig siya mag-obra sang isa ka cover design kung ang author mismo nag-provide sa materials like nami nga photos nga original. Pero usually for how many years na nga nag-obra ako sa mga cover design, daw tumalagsahon lang na iya nga may mga authors nga do naga-take gid so much attention sa details ng ila cover design. Pero usually, lalo na sa mga startups pa lang ng mga author, para sa ila is daw, I don't know kung ano nga klase sang, I don't know kung ano nga mindset. Pero daw ka, ginadependa lang nila sa, sa mga artist, ang pag-obra sang ilang nga cover, not knowing nga ang cover, kung i-compare mo na sa mga YouTube, nga mga channels, amo na siya ang thumbnail eh. Amo na siya ang una makita sang ilang readers. So, para sa akon, although nga may mga sayings kita nga do not judge a book by its cover, pero people buy a book and the first thing gaka-attract sa ila ang cover design. Kaya kung sa bookshelf na siya, much more kung makita mo sa mga bookstore, people cannot read what's inside. So, the first thing nga makapa-impress sa ila sa isa ka libro, sa isa ka book is the cover design. But since nga graphic artist ka, so you have to be flexible. So be grateful kung may materials nga ihatag sa imo to start with. Pero kung wala naman, siyempre you have to understand may mga limitations ka ba eh. So siguro amo man ang reason nga nag-seek sila sang help. Ang only problem is as a designer, you cannot give the best of what you can do. Kay you have to think of so many things. Una, wala mo mabasa ang the whole content. Naga-rely ka lang sa theme. So the chance nga hindi mo magets kung ano ang gusto sang author, dako. And the chance nga ma-deny ang imo design, dako man. So, ga-design ka lang, ga-obra ka lang, and you are giving all this time and effort. By the way guys, ipasudlon ta na anay sa computer. So, amo ni siya biyang akon nga method. Maybe sa iban nga mga graphic designer, diretso sila ya mag-sketch sa computer. But me, do na andan ko na ni nga process nga I have to start with sketching. Now, once nga may sketch na ko, para nga ang obrahon ko sa sulod sang ah, software, kay Corel abi akong ginagamit, daw matrace na lang ko ya. Pero ang iban nga mga digital artist guys, comfortable sila of using digital brushes.
kag may damo na bisubong nga mga softwares man nga for animation kag okay man ko sina kay in fact ga-admire ko sa ilang the way they do their thing yung diretsahan na tapos nami actually sang ila output but on my part amo ni nga process ya ang daw naandan ko. And may reason man ko behind. And later on, maybe sa next, sa isa ka episode, ipakita ko sa inyo kung paano ko na-maximize si Corel Draw. When it comes, kung mag-ubra pagid sa mga avatar, ba? Yung doing your own portrait, vector arts, nga hindi mo kailangan mangin master ging artist. All you have to do is use your photos as your reference. Then you can create your own high definition kind of avatar. So daw, amo lang na iyang madugang ko da. When it comes sa akon nga, the reason why I am using Corel. Question. Hindi di bala pwede obrahon sa sulod sang Photoshop? Pwede. Hindi di bala pwede obrahon sa Illustrator? Pwede man. InDesign? Pwede gid. Pero since gani nga Corel Draw user ako since 1994 kag the same man lang ang ma-achieve nga output. For me kasi I'm not competing with any other program because para sa akon my art is me. Si Corel tool ko lang siya just like si Photoshop. Para sa akon wala sila kinalain sa mga brushes sa ginagamit kong technique sa akon nga liquid fiber art. Para sa akon daw, Corel Draw is just like another kind of pencil galing kay ano siya modern siya nga style. So, para sa akon, ang reason ko nga ang si Corel ang akon ginagamit, although nga pwede man kay Photoshop, because para sa akon si Corel kabay ano mo, just like Illustrator. Ano siya daw wala ga end ang imo nga obra, kaya mo siya balik-balikan. Kag nanamian ko siya kay ang iya nga mga ka-sharp sang iya nga edges. Kaya na-notice ko si Photoshop, although nga may amo man isa nga feature, pero medyo para sa akon di medyo complicated. Ang nanamian ko kay Corel Draw kay simple lang. Though, mas gusto ko simplified. Kung ma-achieve mo lang siya nga pasimplihan, although nga simple doesn't mean nga dasig. Simple nga hinay man gyapon kay the truth guys, ang siling ko nga most boring 21 minutes. 21 minutes nga gin fast 21 minutes nga gin fast forward. Fast forward siguro masiling kita 5 times, 10 times kay ang real sinigit nga time kung sang akon pag-obra kung i-dare nyo ko nga maobra sang isa ka episode, challenge me kung really how boring is the behind the scenes nga process of doing cover design nga wala sang material nga gamiton, only the theme. Guys, this one took me, I don't know, mga more than 8 hours. So, can you imagine watching an episode sa isa ka YouTube channel? 8 hours? So, muna guys, sobra pa ni nga nag-podcast kita, sobra pa ni nga nagbasa kita isa ka audiobook. Pero amo ng reality, kabay pa nga ang ining episode mangin eye-opener sa mga would-be writers para nga matagaan taman value ang effort sa mga graphic artists kung sila mag-render sang design. Kay although nga wala man guys sila nga daw galain buot bala, pero to hear someone nga magsiling nga kahadali mo lang na siguro worth mga muna bala nga daw feeling nila daw click mo lang copy paste kay ginkopya mo lang na sa Google. Actually guys, amo nang very reason nga ang gin-upload ko ni nga episode para to enlighten man ang aton mga authors nga it is not a good practice to copy
others' works sa internet and then just paste it and make it your own sa imong cover design. Kay may ara kita guys law against plagiarism. Kag ang isa ka work of art sang isa ka artist, whether graphic artist man siya or conventional nga artist, you are just paying sa iyang labor or sa iyang hours of work. Pero according sa aton law, ang iyang intellectual property remains still sa creator. So, as an author, you cannot claim nga, ginbayad ko na ni ang artist, ako na ni ang cover design. No. Because, what if kung ang artist gin copy and paste niya lang, tapos ginpapati ya ka nga iya na work of art. And then, only later on to find out nga may someone nag-claim kag ma-file sa case because gusto niya kwaon ang monetization sa iya nga work of art. Then, the law will now declare nga ang responsible sina is hindi man ang author kundi the one nga nag-assume nga naghambal nga iya na creation. So ang ano bala ang you are not just simply paying sa graphic artist ang iya labor. The truth is may risk nga involved. So amo na siya ang daw although boring na sa guys nga output, daw ginbuhat ko lang daw medyo may pagka-simay podcast. Maybe boring ang drawing, pero somehow, base ko may ma-share ako nga mga thoughts to help also enlighten some gray areas between authors and graphic designer. Kung ano bala ang role sa mga graphic artist sa isa ka book, much more kung ang ngalan sang artist na kataya dira. So somehow amo ni siya ang purpose nga gina-share ko ni para nga mangin ano we also hope nga ang amon output maano siya madala sa mass production. Somehow kung hindi man kami properly compensated, somehow pwede mo siya mambal nga bragging rights. Ang only fear ko lang much more sa amo ni nga particular nga project. Okay lang kay hindi ba ni siya booked actually guys. Ano na siya, the cover ni siya for maybe I would assume nga cover page ni siya for a yearbook. So balaan ko ang iya sini nga production is not really for ano national nga distribution. Kay kung national distribution ni siya, medyo may ano kita, ibang usapan na ito. So for now, daw amo lang na anay ang aton nga point of discussion. Kay ang isa pagid ka na-notice ko nga daw I don't know kung frustrating part. Kay since nga wala sang material ang possibility, lalo na kung book ni, kag ang author, mag-assume nga as if entitled siya to say, to deny or to approve sang isa ka work sang artist nga in the first place, wala man siya na-produce material. Kay as graphic artist, ang ginabayran lang dapat, ang ginabayran lang dapat sa imo is kung paano mo i-layout, paano mo i-arrange ang mga materials na provide sa author. Good thing, on my part, since decades na ang akong experience when it comes to designing, so hindi na ako na maguhan kung may mga author nga kung mag-comment do ka harsh, as if bala nga daw sagad pa sila mag-obra sa imo, pero in reality, kung sagad siya nga nagpaobra siya sa imo in the first place kag daw amo na para sa akon daw ka funny. How could you dare say nga law-ay ang obra sa isa ka artist kung ikaw mismo gani hindi man kabalo? Amo ginaya honest ani prangkanay may maglain man buot. Ito yung buot namon niya, wala galain. So I am doing this para man sa mga artist nga mangin voice ako nila
Kay daw amo man ni, paano karon mabuhi ang mga graphic artist kung amo na lang ni perme nga as if enough ang ila sweldo. Actually guys, ang inasweldo sa ila ang pag-render. Pero ang concept, the process of imagining, creating ideas, how to, ang thought process na, bisan katulog ka, gadamgo ka, ginapaminsar mo eh. Ti, stressful na siya. And yet, ang ginabayad sa mo, sang time nga nag-time in ka lang, kag sang time nga nagpungko ka sa computer mo ka nag-obra. But how about sang gapungko ka sa trono mo, gahigda ka to, samtang nga gamuni-muni ka, gasulod ni sa fine mo, kay gina-pressure ka, kay may deadline, may timeline. So, paano mo na i-compensate? So, muna ang questions ko sa mga author kung magsiling ka mo nga dali lang mag-obra sa cover design. What do you mean by that? Abe? So, kung ikaw mabi author, sa malunda ka nga dali malang mag-type, ako, encoder ako eh. I could type as fast as 69 words per minute long time ago. Pero until now, kung i-challenge mo ako, I could maybe just give me time to do some conditioning. So, kung amo man na ihambal namon nga ang pag-write sang book dali man lang na i-encode. How about the time nga to think kung ano isulat mo, anong content, ang time nga mangita ka sa mga reference materials mo. Same true with graphic designer. Kay dapat hindi na obligation sang graphic designer to do photoshoot, mangita sang models, ang iya dapat dami lang, ma-base na siya sa dami. So, maybe, amo la, kabay pa nga ini nga episode, ma-enlighten man, lalo na sa mga owners, sa mga printing presses, the way nila bala i-treat ang mga graphic artists, to pareho lang sa mga skilled workers nga, ay, amo lang na, bulpog ka lang na, amo na. No, my thought process eh. Kag, artists are protected by laws. So we have to respect each other. Hindi naman pili gamiton ang work of arts sang iban, ang mga creations sang iban. Not because nga ginbutang yan na sa internet, din-display niya da, you have now a right, all the right to claim and to use it, however you want to use it, without even giving respect sa artist. Or is it enough to say nga, ay, gin-cite ko man siya, gin-reference, ti abot ang monetary side sina. Kay as an author, wala man guro sang author nga mag-write sang book for free, di ba? May ara man siguro, pero I don't think so. Nga forever mo ubrahon sila nga for free. Why are you not eating? Don't you have family to feed? So, same man sa mga artists, we also have to live. We also have to work and to feed our family. So, amo na siya guys, though may pagka-rant siya, pero not really ranting. It's more of sharing of thoughts, enlightenment, para nga mag-fair lang ang aton the way we look at each other's talent and giving value sa isa kag isa. Kay kami, willing kami mag-obra sang amon dapat i-share sa isa ka cover design, but I hope that in this episode, matagaan man value. Kay may mga time guys, as an artist, lalo na sa mga wala siya material, effort ginaya para sa graphic artist. Disclaimer lang gali guys ha. I have nothing against sa client namon. Natimingan lang, amo na yung nasample ko kay daw amo na sabing latest ko nga na capture sa akong screen kay, pero actually it has nothing to do sa akon nga conversation. In fact, I did this cover design with pure intention nga i-showcase ang process of doing design without material. Pero honestly, first time man nila natabo nga si ma'am nagpaobra sang design nga daw wala sa material, maybe because of pandemic kay wala face to face, so hindi, so understandable. Kay long time ago, so kaya naman sila gini provide actually sang ilang cover materials.
And guys, hindi ko ni siya pag i-finalize anay kay subject pa na gani sa approval sang aton nga client. So i-email ta ni subong and then we will see kung okay sa iyang idea, and from there mamati kita sang comments kung ano mga suggestions how to finish this book. One final thought before kita mag-end, para ni sa mga graphic designer, kung may mga situation gani nga amo sini, hindi anay pag-finalize ang obra. Pakita anay sa client. Kay siyempre, ilan ni libro eh. So, may right man sila mag-comment whether na manamian sila or hindi. So, be detached lang of the outcome. Ay guys, 21 minutes na gali ha. Kung ari ka pa, gapamati, kag natapos mo gid, ikaw na ang sakalam.